Soto in, Escudero out. Senate President muli si Senador Tito Soto. 15 senador ang bumoto para sa kanyang liderato. Nasa Senado ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, napakaraming nangyari ngayong araw na ito, lalo na dyan sa Senado. Ano? Tama ka dyan, Corina. Isa nga sa pinakamalaking storya ngayon ang coup sa Senado na nangyari sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control scandal. Parehas siyang tinutukan ng ating reporter na si Hana T. Hana, ano na ang latest? Willard, sa 15 boto, opisyal nang bumalik si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President ngayong araw. Mismong si Senator Cheese Escudero ang nag-administer ng kanyang oath. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. Matapos ang nomination, ayon sa isang source ng politiko, na trigger umano ng mga kontrobersya sa flood control ang tila ouster na ito. Naiugnay ang pangalan ni Escudero sa scandal matapos lumitaw na top campaign donor niya noong 2022 si Lawrence Lubiano, isa sa top 15 contractors na kumorner sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Judy Araneta, kung saan 1 oras daw nag-usap sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa kanilang tinalakay ang korupsyon. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan ng Senado ng reliable at trustworthy leader gaya ni Soto, at anya, the Senate will be in good hands. Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Pinalitan ni Zubiri si Senator Joel Villanueva na nasa hot seat nitong mga nakaraang araw dahil sa naging pagputok ng mga report tungkol sa kanyang kaugnayan sa dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ikalawang beses nang naalis bilang Majority Leader si Villanueva. Pinalitan din siya ni dating Senador Francis Tolentino noong SP si Migs. Pinalitan na rin ni Senator Ping Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore. Si Lacson ang kilalang taga-busisi ng national budget at bumunyag sa modus o scheme ng DPWH para makakuha ng share sa flood control projects. Willard. Hana, may impormasyon ka ba kung sino-sino ang mga bumoto kay Soto? Willard, so far, wala pang opisyal na number kung sino-sino ba talaga itong mga ito, and we've yet to receive itong kopya ng resolution tungkol nga dito sa bagong liderato. Pero kanina, kinumpirma na rin ng ilang mga senador yung kanilang pagboto gaya ng ilang minority members katulad din na Senators Risa Ontiveros at Senator Loren Legarda. Hana, may mga magiging pagbabago ba sa committee chairmanships ngayong bago na ang Senate President? Willard, natanong natin yan kay SP Soto kanina. No? Actually, natanong siya kung posible bang mapalitan itong sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta, at sabi niya, senators have yet to decide. Pero pagdating doon sa Finance Committee, sabi niya, posibleng hindi palitan itong si Senator Win Gatchalian. Balik sa iyo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hana T. Live din dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.